don't lose hope. Dahil may mga taong katulad nila Tekram, Daddy Frankie, and Pony Alden na tumutulong, na gagawing instrumento, no, ng Diyos para makatulong. And with that, ayan. So medyo may kasama ng inis ata dito sa latest video ni Tekram, no? About dito kay Rain, yung isang pamilya na tinulungan niya, no, na for those who's following Tekram, no, kasi itong si Rain na to, anak ito nung isa sa mga tinulungan niya na siya yung nagbabayad ng upa ng bahay, then suddenly nakita niya sa kalye. So pansamantala pinatira niya dun sa lugar nila, sa bahay nila, then maraming mga pangyayari na. So kung gusto niyo pong maintindihan yung full details ng video na to, puntahan niyo po yung channel ni Tekram at doon niyo po makikita yung pinaka-kwento, buong kwento nito. Kasi doon sa mga unang part ng video, nung pinibidyo to, parang ang dami niya mga magagandang sinasabi, pangarap, bla bla bla, bla bla bla. Then suddenly, doon mismo sa lugar or sa bahay, no, doon sa compound nila Tekram, lumabas na yung yung view of his attitude, no, na nakikipagsagutan sa nanay, so pinagsabihan na ulit-uli. Nagkaroon ng pangatlo. At ang malala kasi yung sa pangatlo na yun, nanduro niya na hinahamon niya ng saksakan yung nanay niya. No, doon na lumalabas yung ugali niya na umiinom pala to at naninigarilyo. Ha? At medyo ma-airy na siya magsalita. Na kapag napanood niyo po yung video at marinig niyo yung sinasabi ng nanay niya, kayo po mismo, no, maiinis sa inaasal ng batang ito at mako-question nyo pa, no? Baka ma-question nyo pa si Tekram kung bakit pinagtsatsagaan niya itong batang, no? Hindi po ako naninira, hindi ko po sinisiraan si Rain, kaya lang po kasi yung asal niya bilang anak at his age, ganyan na, what more pa kapag nagkaedad siya. And the worst, paano kung siya ay ampunin ni Tekram at doon tumira sa compound nila, di ba? So yan po yung ating bibigyan ng reaction sa video ko na to. And of course, yung kay Nanay Winnie na nakita rin ni Tekram sa daan na naglalakad kasama yung 4 na anak na ang pinakabata ay 2 months old. No, ang pinaka-latest po nila ngayon, sinundo na sila, no, nung ate niya na nasa Isabela, no. So ito po yung lalamanin ng video ko na to, at kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan, at lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Alright? So allow mo to play yung portion ng video ni Tekram muna, no, na kung saan pinagsasapihan niya, no? Medyo may konti ng inis or sermon, no, ang binibigay or sinasabi ni Tekram dito kay Rain, kasi napakagrabe ng mga ikinuwento ng nanay niya. Yung hamunin mo yung nanay mo ng saksakan at ipahiya, no, sa publiko, grabe po yun. Ibang klase po yun at his age, no. Kaya kahit ako ngayon medyo naiinis talaga, actually sa umpisa pa lang, nung makita ko to, nung na-vlog na to, parang sanay magdrama. No? Parang pelikula yung buhay. Okay, inuulit ko po, hindi ko po sinisiraan si Rain. Ako po yung nagbibigay lamang ng aking komento base sa aking nakikita at sa mga sinasabi ng magulang niya. At sa sinasabi niya rin mismo. Yung pangangatwiran niya na wala sa lugar. Okay, so allow me to play that portion, video ni Tekram, na kung saan sinisermonan niya. Tali mo. Hindi pwedeng puro salita lang. Puro salita lang kasi. Kaya nga po. Nag-usap na tayo. Nangako ka na wala nang maulit na ano. Dapat gawa. Nakita niyo yung diin ng salita ni Tekram? Diba? Hindi lang puro salita. Diba? Medyo may kasama ng inis. May diin na talaga yung sinasabi ni Tekram dito kay Rain. Dahil nga iba yung ginawa niya doon sa latest na yun na
upload sa kanya. Okay? Kaya may diin na, no? Nafi-feel ko na naiinis na si Tekram. Tsaka ito, Nakita ako papakilaman, sabi ko nga. tsaka ito yung wag na wag mong kakalimutan rin, tingin ka sa akin. Hindi ka asenso sa buhay kung ano, wala kang pagmamahal tapos binabastos mo pa yung magulang mo. Hindi ka mabibless pagka binabastos mo yung mga magulang mo. Kakasundo naman kami dati kung hindi niya ako mumurain na. Tapos binabastos. Tingnan mo yung tingin niya. Tingnan ninyo yung tingin niya kay Tekram. Tingin na parang lutang eh. No? Parang hindi niya naiintindihan yung sinasabi ni Ramil. No? Na sinabihan lang siya ni Tekram na tumingin sa kanya, kaya tumingin siya. Pero yung sinasa puso niya o iniintindi niya yung sinasabi ni Ramil, feel ko, no? Pasensya na, Rain, parang baliwala sa'yo. Kasi kung iniintindi mo yung sinasabi ni Ramil, yung payo sa'yo ni Ramil, hindi kayo aabot sa ganitong stage ng nanay mo o hindi ka magsasalita ng ganyan sa nanay mo. No? Alam nyo, kahit na anong sama ng mga magulang natin, hindi natin sila pwedeng pagsalitaan ng kung ano-ano, bastusin, lalo na sa harap ng publiko. No? Yun po yung katotohanan dun. Sumagot, yes, but in a manner na may respeto pa rin. Pero yung hamunin mo, pahiyain mo, no, asal po yan ng mga taong daig pa yung mga nakadrugs. Actually, para kang daig mo pa yung nakadrugs sa mga pinagsasabi mo sa nanay mo, Rain. No? Sayang, akala pa naman ng iba, no, ni Ramil mismo, totoo yung mga sinasabi mo. So lumalabas ngayon, nagsisinungaling ka. Dahil sa magulang mo nga mismo, hindi mo marespeto. So paano pa kaya yung ibang tao? At your age, umiinom ka na? Kumikita ka na ba? Di ba? Kaya mo na bang tumayo sa sarili mong paa? Kung kani-kanino ka tinatapon, no? Oh. Kung talagang kaya mong mabuhay mag-isa, huwag kang makiapid dyan sa magulang mo, sa tatay mo, sa nanay mo. Diba? Maghanap ka ng trabaho. Tingnan natin. No, ito yung kakaiba sa lahat ng mga nakita kong gustong tulungan ni Ramil sa mga naging mission niya. Itong bata na to, na mukhang magpapaikot lang sa mga taong pwedeng tumulong sana sa kanya. So sana no, kung hindi makuha ni Ramil no sa payo to, if I were him, wag niya nang suportahan to. Siguro yung nanay. Hanggang sa pauwiin niya na lang no sa probinsya kasi yun din yung balak nito eh. Umuwi sila. Tapos hayaan niya. Kaysa sa ganyan, magiging sakit lang ng ulo mo to, Ramil. Balang araw. It's good na nadadala pa siya dyan, no? Sumasama pa nga eh. Yun na lang yung konsuelo dyan. At napagsasabihan ni Ramil. Pero not always na ganito yung mangyayari dapat. Sana magkaroon siya ng improvement, if ever. Kaya lang kasi yung mga ganitong ugali, I don't know, it's hard to judge, pero nakikita naman natin yung inaasal. So, kung pagtiyagaan man ni Ramil ito, well, yun yung si Ramil yun eh. So, ang sa akin lang, be cautious na lang. And pag-isipan niya pa rin. Pag-isipan mo pa rin, no, Tekram. Kasi parang, hindi ko talaga feel yung mga inaasal nito lalo't ganun siya magsalita sa magulang. Okay, so much so for this Rain, and doon tayo sa isa, medyo magandang balita. Doon kay Nanay Winnie, no, na doon sa hindi nakakaalam, si Nanay Winnie ay nakita ni Tekram na kasama yung 4 na anak together with his husband na nasa isang dipadjak na bike, no, na may sidecar, at nakita ni Tekram sa daan. At doon niya nalaman na ito pala ay galing Bicol going to Isabela. No? Na walang address ng mga kapatid niya sa Isabela. So kinupkup ni Tekram, nanawagan, ginamit ang social media, nahanap ng Jan and Jenica, no? At ito po yung ending. Nagkita-kita sila or napuntahan sila nung kapatid niya na nasa Isabela para sila ay sunduin.
Okay, so ito po yung video ng kanilang pag. Pera naman kayong dadaanan. Ako po, Nueva Ecija po. Asawa ko po ang kapapahan. So, bali yung may karga ng baby, no, yun yung kapatid ni Nanay Winnie. Kasi ang nakaasul na nakatalikod, yung asawa nung kapatid ni Nanay Winnie. Kasama yung babae mahabang buhok na yan, yung anak nila. So, yan po yung mga sumama, sumundo dito kay Nanay Winnie and the family para po sila ay makabalik na ng Isabela. Now, I don't know what will happen sa mga susunod na kwento regarding sa kanila, but ang nakakataba po ng puso, nagkaroon po ng magandang outcome ang social media para sa pamilya na to. Kasi, yes, may part doon sa video na sinabi nila na sila ay natulungan ng DSWD kaya lang pamasahe papunta kung saan man sila pumunta. I think going to Bulacan. After that, wala na. So the rest, sila na yung gumawa ng paraan. And the most na kaya nilang gawin na paraan is maglakad from Bulacan going to Isabela siguro. At nananawagan sila. No? At isa yon sa mga plano nila, yung manawagan ng manawagan. Mabuti na lang at nakita sila ni Tekram dahil nga sa itsura nila, mantakin mo, 4 yung bata doon sa sidecar lang natutulog, no? Tapos may baby pa na 2 months old. So, yun yung nakatawag ng pansin kay Tekram kaya tinulungan. And Tekram used social media to trace and locate yung kanyang mga kapatid. No? Kasi kahit address ng kapatid niya sa Isabela, wala siya. Basta nanawagan lang siya, pero alam niya yung pangalan. Maigi na lang, mayroong isang vlogger ng Tekram, ang Jan and Jenica, na tumulong sa kanila para hanapin sa Isabela yung mga relatives kasi si Jan ata ay may relatives from Isabela at yun, nagpatulong siya doon para hanapin. So, this is a happy ending and this is the power of social media. So, kay Nanay Winnie and the family, sana po maging masaya na kayo and makauwi na po kayo sa lugar nyo. And for sure, may mga tulong pang ibibigay si Tekram sa mga yan. No? So, this is a happy ending of the story na, kumbaga, don't lose hope. Dahil may mga taong katulad nila Tekram, Daddy Frankie, and po ni Alden na tumutulong, na gagawing instrumento, no, ng Diyos para makatulong. And with that, ayan, diba? Parang imposible. Sa kanila parang imposible yon. Pero hindi sila nawala ng pag-asa. Kahit na pangalan lang ang meron sila, na-locate sila ng kapatid niya. And ito, matutulungan na sila. Okay? Kesa sa noon, na kung hindi sila nakita ni Tekram, baka hanggang ngayon palaboy-laboy pa rin sila. Paglalakad, no? Or nandoon sa bike, sa sidecar nila. Takin mo, Bulacan, to Isabela, yun yung iniisip nila para makauwi lang dahil hirap na sila sa buhay. Wala nang kayod yung asawa niya. No, so kung gusto niyo po pong mapanood yung buong video niyan, no, puntahan niyo lang po si Jolly Vlogs, nandoon po yan at makikita niyo po yung video na to. Okay, so yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to and always po matuto pong mag-fact check para hindi po mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.